Isosolve natin itong example 2 using yung solution 1. Kasi ang ginamit natin ay solution at isa lang. Bago tayo mag-proceed sa nominal t. So ito yung example 2. Ang gagamitin natin dito ay yung solution 1. Kasi yung ginamit natin dati ay yung solution 2, yung ABCD constants. Kaya nasabi ko, ang problema doon, kapag nakalimutan mo yung formula, ay wala na, hindi mo na siya pwede ma-solve. Kasi wala na, nakalimutan mo na yung formula eh. So ito yung ating solution 1. Ito ay using circuit analysis technique. Circuit analysis technique or yung mga KCL, KVL, power equations, etc. So yung mga yan, using circuit analysis technique, ang gagamitin natin ay yung solution 1. So just in case na makalimutan mo or ayaw mo nang mag-memorize ng formula, pwede rin naman. Kasi sabi mo ay ayaw mo nang mag-memorize ng formula, pwede rin mo. Ano ba yung ating diagram niya? So kopyahin lang natin itong diagram. So itong diagram, ito yung gagamitin natin sa pag-solve ng example number 2. So, lalagay lang natin dito ang ating so, kapag itong solution 1 or yung mga KVL, KCL ang gagamitin natin, ito medyo mas mahaba nga lang yan na solution pero at least meron kang alternative at saka hindi memorization lang ng formula. So, alam mo kung ano nangyayari doon. So, lagyan natin ito nilagay natin dito is I1. Tapos nilagay natin dito is I2. So, itong, let's say, ito yung node A, ito yung node B. So, yung mga nasolve natin na before na mga VR, IR, edi yun na din yung gagamitin natin dito. So, halimbawa, ang ginamit natin dito ay yung circuit analysis techniques. Edi, ang gusto natin makuha is yung VS tsaka IS. So, dito, pwede tayong mag-KVL dito sa loop 1. So, KVL at loop 1. So, pag nag-KVL ka dyan, so VS, dumaan sa Z, so minus Z times IL, tapos minus VR equals 0. So, VS equals VR plus ZIL. So, ito yung working equation 1. So, dito, nasolve natin yung VR. Ano nga ulit yung VR natin? VR ay 325 kV over square root of 3. Ito yung ating angle 0. Ano nga ulit ang value nito? May chat nga dito. Chat dito kung anong value natin. Hanggang 0 degrees kV. So, meron na tayong VR. Tapos yung Z, nasolve natin itong Z. Anong value ng Z natin dito? Ilagay na lang. Anong Z natin? Yung nasolve natin last time. Ano yata ito? 6 plus J20. Hindi ako nagkakamali. Amaga nga. Ay, mali. Iba pala yun. 4.68
Okay. So, yan yung ating impedance C. So, yung IL, solve muna natin yung IL. So, dito, pwede nating masolve yung IL pag nag-KCL tayo at node B. So, IL equals IR plus I2. So, yung IR is yung IR plus yung I2 is Y over 2 times VR. Ito, nasolve natin yung IR before, tsaka yung VR, nasolve natin ito. Yung Y is, meron ba tayong value ng Y? I-check nga ako dito ng value ng ng mga to, ng IR, Y over 2, tsaka VR. Layo kasi ng pinaglagyan ko din. Okay. I-chat nyo dito ha. Ang layo. Yung value ng IR tsaka Y over 2. Ang Y, ano yung IR? Nasolve natin ito dati, di ba? Okay, so, i-chat ng IR dito. Tapos, i-substitute mo lang dyan, masusolve na natin yung IL. Oh! Tignan natin, 479. Then, negative 36.87 plus 5.498 times 10 to the negative 4 over 2 times ang VR ay 187.64 times 10 to the 3 hanggang 0. So, masasolve mo na yung IL. So, ano ngayon ang value ng IL? Ano yung value ng IL? So, doon sa previous solution, yung solution 2, yung ABCD constants, hindi natin sinolve yung IL. Hindi natin sinolve yung IL. Kasi direct na tayo dun sa sa VS tsaka IS. Anong angle na rin? Hindi, polar. Para ano tayo. .592 and then
negative 31.62 degrees ampere. So, pagka nasolve mo na yan, pwede mo na i-substitute dun sa Vs na formula. So, Vs equals yung equation natin kanina. Ito, yung equation 1. Vs equals Vr plus Zin. Vr plus Zin. So, sa substitute mo na dito, ano yung magiging sagot natin? Ito ay ano magiging sagot natin dito na Vs. I-chat dito ng sagot natin sa Vs. Polar. Naka-polar dapat. Kasi ang kailangan natin doon ay yung magnitude. Bakit may J pa din? Wala nang J pag ano. Wala nang J pag naka-polar na. 199.186. Model 4.01. 3 kV. So, kailangan natin ay yung VS line. So, square root of 3 times 199.186 kV. So, ano ngayon na ating... So, ito, dapat parehas yan doon sa na-solve natin dati, yung sa solution 2. Dapat parehas sila. So, yan ay alternative solution. So, nasa sa inyo kung para sa akin, mas madali yung solution 2 dahil memorize mo lang yung formula. Ang problema lang doon pag nakalimutan mo yung formula. So, dapat alam mo din yung solution 1. Isa na anong bali natin din? 3. 344.16. Ano yun dati? 345 ano? Konti lang naman. Pwede na yun. Ayan. So, yung IS, ito yung KCL tayo sa node A. IS equals IL plus I1. IS equals IL plus I1. Yung IL is yun. IL, yung I1 is Y over 2 times VS. Tama?
Yan. Yung I1 dito is, yung I1, yung current na dadaan dito is Y over 2 times Vs. So, ito, nasolve natin yung IL kanina. Ano ba yung IL? Yan, 450.592. So, ito ay 450.592. Y ay, Y 5.48498 over 2 times Vs is yung phase 199.186. Dapat pala ito ay pwede naman yan lalagay mo lang na KV, edi pag pindot mo sa calcu, edi saka mo yan. Yan. Meron na tayong value ng IS. Ano ang value ng IS natin? Kilogram. Alin 344. 345 na. 345. Anong value natin ng IS? 421. Then 20. And then negative. Tapos the rest ID, ganun na lang ulit. SSI 3 VS IS conjugate, masolve mo na yung SS. Tapos %VR is ganun. So yun lang. Yun yung pagkakaiba ng so ibig sabihin pwede mong ma-solve itong ating example kahit hindi mo sa ulado yung ABCD constants. Pero kung mas pabor sa iyo na memorize mo na lang yun para plug in ka na lang ng values, nasa sa iyo na yan. Kaya lang pagka sa board exam, ang daming formula niyan. Kaya kailangan maraming memory ang iyong iyong utak. Dapat alam mo yung So, proceed tayo ngayon sa, may question ba tayo doon? So, itong basta nakuha mo yung VSIS, kapares na lang ito ng solution ng previous. Ipares na lang sila doon. Ito lang sila nagkaiba. Ano ba tayong question bago tayo mag-proceed sa ating next topic? So, ito yung ating kahapon, yung sa nominal T. Ito ay kapag yung nominal T ang gamitin. So, ito ay kapag yung capacitor ay buo, tapos yung impedance naman ang hinati sa dalawa. So, ito, nag-KCL tayo at nag-KVL. Ito pala ay hindi to Y. Ito ay, hindi to C. Ito ay Y. Kasi nakaparallel sila dyan, yung mga capacitor. So, tatanggalin mo itong C. Ito, ipapalitan mo ng Y. Admittance yan. Ito ay admittance. So, buo yung admittance dyan. Okay. So, ito, ang mangyayari dito, ito yung ating equation 2, equation 3. Ito ay magiging, ang IC, saan ba yung IC? Ito yung IC. Ang IC ay Y times V1 plus IR. Ito na ngayon ang ating equation 3.
So, ito yung mga equation na kailangan natin. Pag nag-KVL tayo sa loop 1, nag-KVL tayo sa loop 2, tapos nag-KCL tayo sa node A, itong tatlong equations na ito ang kailangan natin. So, mamanipulate lang natin. Tatanggalin ko muna are. Ako. Di ba ba itong mabura? Ako, pwede. Tatanggalin ko muna are. So, dito sa tatlong equations na ito, yan, dyan natin ngayon kukuhain yung mga equation natin ng ABCD constants. So, dito, yung equation 3, substitute natin sa equation 1. Yung IS na ito, talagay natin dito. So, paano natin yan? So, substitute equation 3 to equation 1. So, yung VS equals V1 plus J over 2, ang IS ay ito. So, Y V1 plus IR. Maganda yan. Tapos, i-distribute lang natin. So, V1 plus ZY over 2 times V1 plus Z over 2 times IR. Ayan. And then, itong V1 pwede natin pagsamahin. So, V1 times 1 plus JY over 2 plus Z over 2 times IR. So, ito na yung bago nating equation ng VS. Tapos, ayan. So, ito na yung bagong equation natin ng VS. So, let's say gawin natin itong equation 4. So, ngayon, substitute natin yung equation 2 sa equation 4. Ayan. Itong V1, nalagay natin dito. So, anong mangyayari doon? VS equals, ang V1 ay VR plus J over 2 times IR times, ito ngayon, 1 plus ZY over 2 plus Z over 2 times IR. And then, didistribute natin. Ito muna. So, ano yung equation na yun? So, that is VR plus VR times ZY over 2. Tapos, ito naman. Natin dyan. So, that is plus Z over 2 times IR plus Z squared Y over 4. Times IR. Z squared Y over 4 times IR plus Z over 2 times IR. And then, pagsasama-samahin natin lahat ng mga VR. So, ito yung VR. Ng mga may VR, ayun. 1 plus ZY over 2 plus magsama-samahin natin yung mga may IR. So, alin yung yung Z over 2 plus Z over 2 is Z na lang. Kasi Z over 2 plus Z over 2 is Z na lang. So, Z plus, ito naman, Z squared Y over 4. So, ito na yung itong Z pwede nating ilabas dyan. Itong, unahin natin yung paglipatin natin yung dalawa. So, 1 plus ZY over 2 times VR plus itong Z labas natin. So, magiging Z times 1 plus labas lang natin yung Z times 1 plus ZY over 4 times IR. So, ito na yung ating equation ng VS. So, ito lang yung kailangan natin. So, ano yung equation natin ulit ng ano yung equation natin ng
kapag ginamitan natin ng ABCD constant, Vs equals A VR plus BIR. So in this case, ito ngayon ang ating A, and then ito ngayon ang ating B. So, and then, susolve naman natin yung IS. Ano naman yung IS? So, ang IS, pag tayo ay sa equation natin ng IS. Ayan, ito yung equation 3. Kopyahin lang natin ito. IS equals YV1 plus IR. IS equals YV1 plus IR. Ito yung ating equation 3 kanina, diba? So ito ay lalagyan natin ng V1. Ano ba yung V1? Ano yung V1? Yung equation 2. Equation 2 pala yan. Substitute equation 2 to equation 3. Substitute equation 2 to equation 3. So, IS equals Y times V1 ay VR plus Z over 2 times IR. Yan. Plus IR. Yan. Sinubstitute lang natin yung value ng V1 dito. So, simplify lang natin. So, this will become YVR plus ZY over 2 times IR plus IR. Tapos, pagsamahin natin yung mga may VR. So, ito ay Y VR plus pagsamahin natin yung IR. So, that is 1 plus ZY over 2 times IR. Ito yung ating equation ng IS. Yan. So, ano ulit yung equation natin ng IS? IS equals C VR plus D IR. So, ito yung C. Tapos, ito yung D. 1 plus ZY. So, kapares yung D at saka A ay pares silang 1 plus ZY. So, yan na yung ating gagamitin na ABCD constants. Sige. Meron ba tayong tanong doon bago tayo mag-proceed? Meron tayong tanong. So, dinerive lang natin yung ABCD constants. So, just in case na makalimutan mo yung formula natin ng ABCD constants. Sige. So, solve natin yung example number 1. Meron ba tayong tanong bago tayo mag-proceed? Wala. O, sige. So, proceed tayo ngayon. Itong sa number 4 ay determine the efficiency and voltage regulation. Efficiency and voltage regulation. So, ang tinatanong ay efficiency at percent VR. Tapos ito ay 100 kilometers. Ibig sabihin, ito ay medium transmission line. Tapos itong 20 megawatts, the transmission line deliver 20 megawatts at a power factor 0.8 lagging. So, ibig sabihin, yung 20 megawatts na yun ay yun yung kanyang load. Wait lang ha, saglit lang. Saglit lang ha. I-try nyo muna yung solve ha. Wait lang. Muna lang ha. Solve nyo muna, try nyo muna ha. So meron tayo ditong tinatanong ay efficiency, tapos ay voltage regulation. So 100 kilometers, so ito ay medium. Tapos ay meron niyang 20 megawatts, so ito yung kanyang PR kasi megawatts.
Kasi kung MVA yan ay SR. Kung yan ay megawatt, edi PR yan. So ito ay PR. Tapos, yung 0.8 lagi, ito yung kanyang power factor sa receiving. Tapos yung 66 kV, ito yung kanyang VR, pero line yan kasi 66 kV. So wala namang binanggit kung yan ay line or phase. So ang assumption natin yan ay line. So the conductors are of copper, each having a resistance of 0.1 ohm per kilometer. So itong 0.1 ohm per kilometer, ito yung kanyang small r, yung resistance. Tapos meron niyang 1.5 cm outside diameter. Opo. 1.5 cm na outside diameter. Ito yung kanyang diameter. Tapos space equilaterally 2 meters between centers. So ano yung 2 meters na yun? Ito yung kanyang, kasi equilaterally spacing between centers. So ito yung kanyang D. Ano ang pag dinrawing mo yan ng sa transmission line, equilateral spacing. So ito ay ano yan? Equilateral. Yan. Ito yung kanyang distances na 2 meters each. Use nominal T method. Kasi wala tayong given ng L at saka ng C. Wala tayong L and C. Opo, patay tayo dyan. So, isusolve pa natin muna yung L and C. Sige. Solve muna natin yung L and C. Kasi, di ka, yung kopyahin muna natin yung diagram ng mali nga pala ito. Ito nga pala ano. Kopyahin muna natin yung diagram. So, ito yung magiging diagram natin kasi yan ay naka-nominal T. So, ito natin na. So, ito ay papalitan natin ng Y. Yan. So, ito, susolve muna natin yung L and C kasi wala tayong reactants. So, ano nga ulit ang formula natin for L? Kalimutan na. Ano nga yun? Formula natin? 2 times 10 to the negative 7 ln of, ano nga rin? Symmetrical spacing. Kapag symmetrical spacing, ang ln natin ay ln of kaparehas ng single phase. ln of d over ds. For ang unit ay millihenry per kilometer. So ito ay 2 times 10 to the negative 7 ln of d, yung 2 meters. Ano bang tanong? Yes. Sir, yung gamit po ay yung 2 times 10 raised to negative 7 po. Oo. So bali parang Henry per meter. Tinitingnan ko lang kung naalala nyo. O di naalala nyo pala talaga. Papalitan natin. So 0.2. Tapos ang D ay 2 meters. Tama ga? Ito ay 2 meters. Kaya lang yung kanya, wala pa pala tayong DS. Sige, sabi na natin yung DS. Yung DS ay equal sa RE to the negative 1/4. Nari, 1.5 cm over 2. So ito ay 1.5 cm over 2. Sabihin nyo pagkamali ha, E raised to negative 1/4. Naglahok na. Yan.
Ano ang DS na rin. Since RI naka-CM, di CM. Ano ang DS niya? Buti na lang at garne lang. Ano kung RA naka-double circuit? Patay tayo. 5841 0.5841 cm. So itong D ay gagawin natin 200 cm over 0.5841 cm millihenry per kilometer. So ano ngayon ang kanyang inductance? One point 1.1672 millihenry per kilometer. Cancel muna natin yung CM. Tapos, ito yung value natin ng L. Tapos, compute natin yung value ng C. Ano nga ulit ang formula natin ng C? 0.0556 over ln of D over R. Tama ka nga. Tama yan ano. So, ito ay 0.0556 over ln of ang D ay 200 cm over ano yung kanyang R. I-divide natin sa 2. So, 1.5 cm over 2. Microfarad per kilometer. Cancel natin yung C. So, ano ngayon ang bali ng capacitance C? Anong bali ng C? 0. Bakit magkaiba kayo? 0.0121. Isa ay alin ang ano? Ito nga, ako lang. Sorry, 9.953. 9.953 times 10 to the negative 3 microfarad per kilometer. Naku po, patay tayo dyan. May negative 3 tapos may microfarad. Sige, mamaya na natin problemahin. So ito ay bali ay 9.953 times 10 to the negative 9. Tama ga ako? Negative 9 nga. Negative 9 farad per kilometers. Sabihin niyo pag mali ha. Then, ano kailangan natin? R. Ano yung R? Yun ba ng R? So, kailangan natin ay Z at saka Y. Ang Z ay equal sa R plus J XL. So, ito ay ano yung given sa R? Ayan. Ang resistance niyan ay 0.1 ohm per kilometer. Ito ay 0.1 ohm per kilometer plus J. Ang XL ay 2 pi F. Aba, ano bang frequency pa lang ginamit? Ang frequency ay yun. Patay tayo dyan. Ito ay 50 pala yun. Naku. Ayan. Titingnan ha, hindi laging 60. Minsan ay 50. Kasi
Kasi yan sa amin sa Amerika, yan ay 50. 2 pi Fl. So, ang L natin kanina ay ito yung L na 1.1762. 1.1762 times 10 to the negative 3 per kilometer. Times, ilang kilometers ba yun? 100 kilometers. 100 kilometers. Tagal natin, cancel ang kilometers. So, ano ang value natin ng Z? Wala. So, i-screenshot nyo muna pala aring isa. Hindi, sige, screenshot nyo muna tapos saka natin tuloy. Then, anong value natin ng Z? N plus J 36.669. 36.669. So, ito yung ating C. Ano ngayon yung Y? Ang Y is J omega C times M. So, ito yung J. Ang ating omega ay 2 pi F. Ang F ay 50. Tapos ang C ay yun. 9.953 times 10 to the negative 9 farad per kilometers. Times, ang number of kilometers ay 100 kilometers. Anong value natin na ayun. Value ng Y ay 1.3127. 3.127. Negative 3. Negative 4. So, ayan yung ating value ng Y. And then, saka pala natin kukopyahin yung ating diagram. Ayan. Saka tayo ngayon then, ito yung ating node A. So, solution 1 muna tayo. So, using circuit analysis. So, pag nag-circuit analysis tayo dito, ang gusto nating masolve ay efficiency at saka percent VR. So, kailangan muna natin ng VS at IS. Ano yung ating equation dito? KVL tayo dito.
sa loop 1, VBL at loop 1, that is, ano nga yun? Vs minus Z over 2 times Is. And minus V1 equals 0. So Vs equals V1 plus Z over 2 times Is. So ito yung iyong equation 1. Equation 1. Umaga nga. Okay. Then, sasolve natin yung V1. Ano ba yung V1? Ang V1 ay ano yung V1 natin kanina? Solve muna natin yung equation ng V1. Pag nag-KVL tayo dito, KVL at loop 2, so V1 minus, dumaan dito sa Z over 2 times IR minus VR equals 0. So V1 equals VR plus Z over 2 times IR. Ito yung ating equation 2. So, isosolve muna natin yung equation 2 bago natin masubstitute doon sa equation 1. Kasi wala pa ito. Ito, meron na tayo niyan. Ito, wala din. So, isosolve muna natin yung V1. So, ang V1 ay solve muna natin yung, kasi wala pa tayong VR, wala pa tayong IR, meron tayong Z. Solve muna natin yung VR. Medium pa lang yan. So, ang VR, ano ba ang VR? Ano sa given ang VR? Yun, 66 kV, tapos ito ay VRL. 66 kV over square root of 3. Ano ang 66 kV over square root of 3? 66 kV over square root of 3. Ito ang ating reference phasor. Ano ang 66 over square root of 3? .105 angle 0 degrees kV. So, meron tayong VR, meron tayong Z, so IR na lang. Ano naman yung IR? So, IR equals SR over 3 VR. Ang SR ay given. Ano yung SR? SR. Wala pala tayong SR. So, PR. Anong equation ng Anong equation ng PR kapag hindi pala SR ang kailangan natin. Kailangan ay PR. So, yun ay yung PR is equal to equation natin. Yung munang P equals 3 B phase I phase times power factor. Tama ga equation ko na rin. 3 B phase I phase power factor. Ano? So, dapat ito ay ano magiging equation natin din P ang equation natin dyan PR from here ang ating I phase ay equals sa P over 3 B phase times power factor. Ilalagay lang natin yung power factor dun sa baba. So, palagi, babalik ka dun sa equation ng circuits. Circuits 1, circuits 2, para ilalagay mo siya dito. PR over 3 VR times power factor. So, ano yung given na PR? PR ay 20 megawatts.
So ito ay 20 times 10 to the 6 over 3. Ano ang VR? Yung 38.105 times 10 to the 3. Ano ngayon ang kanyang power factor? Ano ang kanyang power factor? 0.8 given. So ano yung IR? Anong value ng IR? Ang value ng IR? Dapat pala ang exam natin ay overnight. 218.694. 218.694 amperes. Wala pang angle yung. Hindi wala pang angle yan dahil ito ay magnitude lang. Saka pa natin isosolve yung theta r. So ito ay arc cosine ng PFR. So ito ay arc cosine ng 0.8 which is 36.87. So ito ay lagging kaya ang IR natin ay 218.694 angle negative 36.87 degrees. So ito ay negative dahil siya ay lagging. And then pwede na natin i-substitute dito sa equation 2 para ma-solve natin yung VR. Sige nga, substitute mo muna yung equation dyan. So, ang equation ng V1 pa lang yun. V1 equals VR plus Z over 2 times I. Ito yung ating equation 2. Substitute mo ngayon dyan para ma-solve yung V1. Okay, solve mo na yung V1 ha. Using yung mga given sa atin. Sige. Chat dito ako ano sagot. KV nga yun ano. So, ito hindi naman ewan ko lang ngayon kung ano, pero sa mga board exam naman, hindi naman yan nagbibigay ng ganun kahaba na ano, na question. Minsan ang tinatanong lang diyan, ano yung A constant, ano yung B constant yan. Parang ewan ko lang ngayon ha, pero dati hindi naman sila nagbibigay ng ganun kahaba na na problem sa board exam. Hindi naman. Minsan ang tanong lang ay ano yung series impedance ng nito transmission line. Minsan ganun lang. Pero kaya lang bago mo makuha kailangan mo ng LNC ganyan. Pero yung parang ganito parang hindi. Ewan ko lang din. Ewan ko lang ngayon.
So, itong buti nga ngayon at pwede na ngayon ang calculator na na mag-multiply ka ng polar at saka rectangular. Dati ang calculator ko na yan bago ka makapag-multiply, kailangan pareho silang polar muna. Tapos bago ka makapag-add ng mga complex number, kailangan pareho muna silang rectangular. So ganun katindi nun, ganun kahirap. Kaya lang ngayon, high-tech na yung mga calculator, kaya makakabili na din. Okay, anyway. So, meron na tayong V1. Isa-substitute natin yan ngayon doon sa equation 1. Okay, equation 1. Ayan. So, meron na tayong V1. Ito, meron na tayong V1. So, may Z, IS na lang. Ano ngayon yung IS? Yan. IS ay ito yung equation natin. KCL at node A. So, IS equals IR plus IC. So, yung IR is IR, ang IC is Y times B1. So, ito yung equation 3. So, susolve muna natin ito dahil isa-substitute natin yung makukuha natin dyan dito sa equation 1. So, susolve muna natin yung equation 3. So, dito, meron na ba tayong nasolve na IR kanina? Meron na. Tapos yung Y, meron na din. Tapos yung V1, meron na din. Susolve pala natin yung IS. So, sige nga, pakisolve nga ako ng IS. So, equation 3 natin ay nangyari. Dumilim. IS equals IR plus YV1. Ito yung ating equation 3. Ito, meron na tayo niyan. Yung Y, meron na din. Yung V1, meron na din. So, masasolve mo na yung value ng IS. Sige nga, pakichat dito ng value ng IS. Negative 34. So, ito yung value natin ng IS. Then, pwede na natin i-substitute sa equation 1. Equation 1 natin, equation 1 ay equation 1 ay Vs equals V1 plus 1 Z over 2 times IS. Ito yung ating equation 1. So, meron na tayong V1, meron tayong Z, meron tayong IS. Masasolve na natin yung Vs. Solve na Vs.
Pwede naman pareho So, ano ngayon ang ating VS line? $77.46. Ito yung ating PS line. And then ano yung isa pa? Yung efficiency pala ang tinatanong. So kailangan natin ng SS. So ito ay 3 BS IS conjugate. So ito ay given naman tayo na nasolve na natin yung BS at IS. So ang BS ay 44.722 times 10 to the 3 hanggang 6.62. Ang IS ay 210.519 hanggang negative 34.18. So conjugate kaya ito ay positive. So ano ngayon ang ating SS in polar at saka rectangular? Ano na, ang lalagay nyo na ay polar at saka rectangular.
Sabagay, hindi naman pala ito tinatanong. Kaya lang kailangan natin yung PR para dun sa efficiency. Kailangan natin yan para sa efficiency. So, ito ang kanyang PS ay 21.38 megawatts. Tapos yung QS ay 18.45 mbar. Then, ano yung efficiency? Ang efficiency ay PR over PS. So, ang PR ay given. Ano nga yung PR? Given sa atin yung PR. Ano nga? Layo na. Yan. Ang PR ay 20 megawatts. 20 megawatts over ang PS ay 21.38. So, ano ngayon ang kanyang efficiency? 93.53. 93.53%. Yan. So, ang efficiency ang tinatanong. Yan yung ating sagot dyan. And then, gawin naman natin yung solution 2. Solution 2 ay using ABCD constants. Ayan. Ano ang formula? Ano ang magiging working equation natin sa ABCD constants? VS equals AVR plus BIR. Ito yung ating equation 1. IS equals CVR plus DIR. Ito yung ating equation 2. Yung VR tsaka IR nasolve na natin kanina. So, ang susolve na lang natin ay yung ABCD constants. So, solve for ABCD constants. So, kopyahin natin yung formula ng ABCD constants. Sana yung layo na. Ay, ito pala. Sige. Ito na lang. Ito na lang dito. So, kopyahin natin yung formula ng ABCD constants. So, solve for ABCD constants. Ang ating A ay lagay naman niyang equal sa D, which is equal to 1 plus ZY over 2. Then yung B ay Z times 1 plus ZY over 4. And then yung C ay Y. Yan. So, isosolve nyo muna ngayon. Sige nga. Paki-solve muna na ito, then i-chat dito yung sagot natin. Okay? Solve for ABCD constants. Kung anong value nito. Kasi ito, meron na tayong Z, meron na tayong Y. Substitute mo na lang para ma-solve yung mga values nito. Okay. Sige. Rectangular. Chat nyo dito ha, ang sagot. Ito yung ating so, ito pwede na natin i-substitute dito sa equation 1 and equation 2 to come up with VS and IS. Sige. Okay, ano nga, i-substitute nyo na dito sa equation 1 and equation 2
para masolve na natin yung VS at saka IS. Okay, tapos i-chat dito ha sa ano. Gagamitin natin yung equation 1 and equation 2. May chat dito ha. Itutuloy na lang natin ito sa Monday ha. Ay, sa Monday. Sa Monday pala, problem set muna tayo sa Monday, 7 to 10. Tapos, mag-plug ceremony muna kayo ha. Ceremony muna sa Monday. Tapos, problem set tayo. And then, sa Tuesday, itutuloy natin ang discussion sa Tuesday. Sa Monday ay problem set, sa Tuesday ay lecture set. Okay? Meron ba tayong tanong? Question? Yeah. Ayun na muna. See you sa Monday. Okay, sagot. Sige, sa Monday na yun ha. Sige. Sa Tuesday pala. Kasi meron pa pala tayong percent VR. May percent VR pa. Okay, sige. See you sa Monday. Bye-bye. Thank you po, sir.